Okay. Magandang umaga mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may kunting hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, nating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot-dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa Juan Kapitulo 2 versikulo 18 hanggang 22. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 18. Ang mga Hudyo ay sumagot sa kanya, anong tanda ang maipapakita mo sa amin sa paggawa mo ng mga bahay na ito? Anong ibig sabihin nito? Anong tanda daw ang ipapakita sa paggawa ng mga bahay? Ano ang mga bahay? Anong katawan ng tao? Bahay ito ng Diyos. Dito tumitira ang Diyos. Tanong ang mga Hudyo kung ano ang tanda sa paggawa ng mga bahay. 19. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 19. Sinagot sila ni Jesus, gibain ninyo ang templo. Ulitin ko. Sinagot sila ni Jesus, gibain ninyo ang templong ito at aking itatayo sa loob ng 3 araw. Ano ang ibig sabihin itong gibain ang templo? Ito ang katawan ni Kristo. Sinabi, gibain itong templo. Di nila naintindihan itong gibain ang templo. Ang kaninong templo? Katawan ni Kristo. Ibig sabihin, patayin si Kristo at itatayo niya sa loob ng 3 araw. Di naintindihan ng mga Hudyo. Ito ang sinasabi niya. Gibain ninyo ang templong ito at itatayo niya sa 3 araw. Yan ang sinasabi dito sa 19. 20. Itong sinasabi dito sa versikulo 20. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo mo sa loob ng 3 araw. 46 katuig ginawa ang templo, pero di naintindihan ang mga Hudyo. Napakatagal na ginawa ang templo. 46 years, 46 katuig. Pero itatayo ng ating Panginoon sa loob ng 3 araw. Ito hindi nauunawaan ito ng mga Hudyo. Dahil ang sinabing templo, katawan ni Kristo. Gigibain ang templo, papatayin ang ating Panginoon. Tapos itatayo na sa loob ng 3 araw. Ibig sabihin, mabuhay sa muli. Namatay ang ating Panginoon, pero
nabubuhay siya sa loob ng 3 araw. Ayun ang ibig sabihin dito, nga gigibayin ng templo at itatayo sa loob ng 3 araw. Ayan. Yan ang ibig sabihin dito, nga gigibain ang templo. Tapos itatayo sa loob ng 3 araw. Ang pinatungkulan, ang buhay ng ating Panginoon, ang katawan niya, ang pinatungkulan nito, nga siya ay papatayin sa cross sa Kalbaryo. Namatay ang ating Panginoon sa loob ng 3 araw, pero nabuhay din siya sa 4 araw. Ayan ang ibig sabihin dito, nga itatayo sa loob ng 3 araw. Nabuhay ang ating Panginoon. Kaya tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan. Ano ang binayad ng ating kasalanan? Buhay ng ating Panginoon. Ano ang ihinugas? Dugo ng ating Panginoon. Kaya nga ang kaligtasan, hindi to kaya bilhin kung sino mang mayaman sa mundong ito. Dahil napakahalaga ang kaligtasan. Kay ang ibinayad ng ating kasalanan, buhay ng ating Panginoon. Hindi to kaya gawin ng tao. Si Kristo lang ang makagawa nito para tayo ay iligtas, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, itong ating pinag-aaralan, mga kapatid, kaibigan, ang pinatungkulan, ang buhay ni Kristo. Nga, mamamatay siya para sa ating mga kasalanan. Para ang tao nga nananalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Iyan ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kaibigan. 21. Itong sinasabi dito sa 21. Subalit siya'y nagsasalita tungkol sa templo ng kanyang katawan. Yan. Yan ang sinasabi dito. Siya'y nagsasalita tungkol sa kanyang katawan. Ang templo, ang katawan ng Panginoon, ang tinatawag na templo. Yan. Gigibain ang templo. Sino ang templo? Si Kristo. Katawan ni Kristo, gigibain. Papatayin si Kristo para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para tayo ay makabalik sa Diyos. Dahil tayo ay nahiwalay sa Diyos. Noong nagkasala sila, Adan at Eva, nahiwalay ang tao sa Diyos. Kaya ngayon nga, namatay si Kristo sa krus sa Kalbaryo, pag naniniwala ang tao, pag tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, nakabalik tayo sa Diyos. Yan ang ibig sabihin niyan. Pag naniniwala ka, pag tumanggap ka ni Kristo, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Nakabalik tayo sa Diyos. Yan. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid kaibigan. 21. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 21. Subalit siya ay nagsasalita tungkol sa templo ng kanyang katawan. Yan. Ano ang sinasabi dito? Nagsasalita siya tungkol sa templo, sa kanyang katawan. Katawan ng ating Panginoon. Ang ibinayad ng ating kasalanan. Binayaran ni Kristo, kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Siya ang nagbayad. Wala siyang kasalanan dahil siya ay Diyos. Buhay ng ating Panginoon ang ibinayad ng ating kasalanan. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating kasalanan. Kaya bayad na ang lahat ng kasalanan ng tao. Pero ang tanong, bakit may mapahamak? Yan ang tanong. Bayad na. Tagal ng bayad ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Pero bakit may mapahamak?
Dahil ayaw makinig sa salita ng Diyos, ayaw maniwala, ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya nga sila ay napahamak. Sila na ang pumili sa kanilang kapahamakan. Ayan mga kapatid, kaibigan, napahamak sila. Dahil ayaw maniwala, kahit sabihan, kahit suluwiningan, ayaw. Ayaw makinig, ayaw maniwala, ayaw tumanggap kay Kristo. Maliligtas sana pag naniniwala at tumanggap kay Kristo. Kaya ang kaligtasan na kay Kristo. Si Kristo lamang ang tagapagligtas, walang ibang tagapagligtas kundi si Kristo lamang. Gawa 4:12. Yan mga kapatid, kaibigan, napakahalaga na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil ang buhay na walang hanggan, ito ang magdala sa atin doon sa kaharian ng langit. Dahil si Kristo lamang ang tagapagligtas, walang ibang pangalan nga makapagliligtas. Si Kristo lamang ang tagapagligtas. Kaya nga ipinahayag ko sa buong mundo na si Kristo lamang ang tagapagligtas, walang ibang tagapagligtas. Si Kristo lamang. Pangalan lang ng ating Panginoong Kristo ay yun ang makapagliligtas. Ayan. Pagkaligtasan ang hanap, lumapit tayo kay Kristo. Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Huwag tayo lumapit sa ibang pangalan. Huwag tayo tumawag ng ibang mga pangalan. Kay si Kristo lamang ang tagapagligtas. Yan mga kapatid, kaibigan. Itong ating pinag-aralan, ito ay mahalaga. Dahil ang pinatungkulan nito, kaligtasan sa bawat isa sa atin. Last verse, 22. Ito sinasabi dito. Kaya't nang siya ay muling bumangon mula sa mga patay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. Naalaala ng mga alagad na sinabi ni Kristo na siya ay mabuhay muli sa loob ng 3 araw. Nabuhay na ang ating Panginoon. Tagal na. Isang bisis lang siya may pako sa cross. Hindi na maulit yun. Kaya mga kapatid, kaibigan, itong ating pinag-aralan ngayon, patungkol ito sa ating kaligtasan. Maligtas ang tao pag siya ay nananalig kay Kristo. Pag siya ay tumanggap kay Kristo, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Nasa pananalig ang kaligtasan. Manalig tayo kay Kristo, tanggapin si Kristo. Diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kaibigan, pasa tiyak ang ating kaligtasan nasa pananalig. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Para tayo ay pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Mga kapatid, kaibigan, ngayong oras na ito, ngayong umagang ito, kung sino man ang hindi nakakatiyak sa kaligtasan, tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong oras na ito. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Yan ang sabi ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na ngayon, buhay pa tayo. Aktual. Ngayon buhay pa tayo. Kaya ngayon ang araw na pagliligtas ng Diyos. Ikaw, kapatid, kaibigan, pag kayo nakakarinig nitong mensahe na to, paniwalaan ninyo ito dahil ito ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Pag sinabi ng Diyos na ngayon ang araw ng kaligtasan,
Paniwalaan natin ito. Baka bigla tayong bawian ng ating hiram na buhay. Pag binawian tayo ng ating hiram na buhay, hindi tayo naniniwala, hindi tayo tumanggap kay Kristo, tiyak, wala tayong buhay na walang hanggan. Pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya mga kapatid kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Siguraduhin natin ang ating kaligtasan. Paano maligtas? Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan, tiyak. May kaligtasan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang katiyakan, mga kapatid kaibigan, sa kaligtasan. Anong kasunod? Tapos mo tinanggap ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Kaya ang bautismo, mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Yan ang kahalagahan ng bautismo. Namatay at muling nabuhay. Yan mga kapatid kaibigan. Kaya tayo mga nananalig at tumanggap kay Kristo, nagpabautismo, kasama tayo ni Kristo nga namatay at muling nabuhay. Ayan mga kapatid kaibigan, ang katiyakan sa kaligtasan. Pagkatapos kang nabautismuhan, ano ang gagawin mo? Sundin ang utos ng Diyos. Dahil ang utos ng Diyos ay ipatupad ng Diyos. Sabi ni Kristo sa 1:14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sinabi ng Diyos. Ipatupad ang utos niya. Ipasunod ang utos niya. Na huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin burahin, huwag natin itakwil. Huwag natin baliwalain ang utos ng Diyos. Dahil ang utos ng Diyos ay nasa palatandaan. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Nasa utos niya. Apat na utos ang ginawa ng Diyos na palatandaan. Na ang sabi, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ano sabi ng Diyos? Ezekiel 20:20. Kaya nilikha ito ng Diyos, itong mundo na ito, langit, lupa, dagat, lahat nga nandirito sa mundong ito, pati tayo nilikha ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, nagpahinga siya sa ikapitong araw. Yan ang sinabi ng Diyos. Ibig sabihin ba, napagod ang Diyos? Sinabi ng Kanya, hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Tayong mga Kanyang mga hinirang, mga nilalang, mga anak, dapat tayong sumunod sa Diyos para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Ayan ang ibig sabihin yan. Kay ang Sabat, binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Ito ginawa ng Diyos na palatandaan na tayo nakakilala sa Kanya at ang Diyos ay nakakilala sa atin. Ayan mga kapatid kaibigan, nga mahalaga rin ang utos, pero hindi ito ang magpapabanal sa atin. Ang kaligtasan na kay Kristo, nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo ang kaligtasan. Pero ang utos niya ipasunod. Hindi niya binura ang kanyang utos. May mga utos na binura. Yung nakasulat sa papel. Binura yon. Yung pagkatay-katay na mga hayop taon-taon at iwisik para sa kaligtasan. Binura yon. Yun ang binura. Dahil naganap na ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Siya na ang handog. Buhay niya ang ihinandog, ibinayad ang ating kasalanan, dugo niya ang hinugas ng ating kasalanan. Kaya
binura yung mga nakasulat sa papel. Yun ang utos na binura. Pero yung 10 utos, nananatili ito hanggang ngayon. Itong 10 utos. Dahil daliri ng Panginoon ang isinulat nito sa 2 tapyas na bato. Kaya ang sabi ng Diyos, sundin, ipatupad ang utos ng Diyos. Yung 10 utos, ipatupad na. Para yan ang mag-identify sa bawat isa sa atin na tayo nakakilala sa Diyos. Ano ba ang mga utos ng Diyos? Yung 10 utos. Una, mahalin natin ang Diyos. Una sa lahat. Pangalawa, huwag kang mag-ano ng mga revolto, mga larawan, mga imahen, para sambahin. Huwag yan. Yan ang pangalawang utos. Pangatlong utos, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Yan ang pangatlong utos. Pang-apat, igalan mo ng araw ng pamamahinga. Yung Sabat. Pang-apat na utos yan. Yan ang ginawa ng Diyos na palatandaan na tayo nakakilala sa Kanya, kilala rin tayo ng Diyos. Limang utos. Ano pa 5? Igalang mo ang iyong ama't ina para humaba ang buhay mo dito sa mundo. Pang-6, huwag kang pumatay. Subukan mong pumatay ka, di baka makulong. Utos ng Diyos yan, huwag kang pumatay. Pang-7, huwag kang mangangalunya. Pang-8, huwag kang magnakaw, huwag kang magsaksi ng hindi katotohanan. Yan pang-8. Pang-9, huwag mong pagnanasaan ng asawa sa iyong kapitbahay. Pang-9 na utos yan. Pang-10, huwag mong pag-iimbutan ang mga ari-arian ng iyong kapitbahay. Ano mang mga nasa kanya, huwag mong pakialaman yan. Yan ang utos ng Diyos. Yung 10 utos nga hindi binura. Nananatili yan hanggang ngayon. Subukan mo mga lunya, pag madatnan ka sa asawa, di ka baba delikado. Yan ang utos ng Diyos nga ipatupad hanggang ngayon. So, subukan mo magnakaw kung di ka pa makulong pag mahuli ka. Ayan ang utos ng Diyos nga ipatupad. Nag-ooperate yan hanggang ngayon. Yan. Tinuturuan tayo ng Diyos kumplito. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautosan, tinuturuan tayo. Ay huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Huwag natin lapastanganin. Huwag natin itakwil ang utos ng Diyos. Sundin natin yan. Hanggang sa bagong langit, nagsabi ang Diyos nga may sambaron. Ang sambaron ay Sabat. May panambahan doon sa bagong langit, bagong lupa. Saan mabasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan sa versikulo 22. Versikulo 23. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawak kong Biblia, ang nakalagay rito, ang nakasulat rito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Walang mga larawan doon, walang mga imahen, walang mga revolto ron. Dahil bawal sa paningin ng Diyos yan. Lahat ng bansa ang sinabi, lahat ng bansa, hindi lang Hudyo, hindi lang Israel ang sasamba. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Ayan. Pero mga kapatid kaibigan, hindi makapagsamba ron ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil hindi sila makapunta ron, hindi sila makapasok ron. Dahil iba ang destination ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destination nun ay lawa na apoy. Yan ang destination ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Yan mga kapatid kaibigan. Pero pag ikaw ngayong umagang ito nananalig kay Kristo at umangkap kay Kristo, tiyak may buhay ka na walang hanggan. Pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay.
Doon tayo magkita, mga kapatid kaibigan, sa bagong langit, bagong lupa nga pinaghaharian ng katarungan. Doon tayo magpapatuloy pag panambahan sa ating Panginoon. Sambahin natin ang Diyos. Doon sa bagong langit, bagong lupa. Wala na tong langit na to, wala na tong lupa na to. Final na ito. Doon tayo. Magkita tayo ron. Pag kayo naniniwala, ito minsay na to. Kita tayo ron. Hindi ko man kayo nakita sa personal, hindi man tayo nagkaharap, pero pag kayo naniniwala, pag kayo tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak pangalan nyo nakasulat sa aklat ng buhay. Mga bagong nilalang na, wala nang dating pagkatao. Pangalawang Korinto kapitulo 5 versikulo 17, bagong nilalang na, wala nang dating pagkatao. Pag masama kang tao ngayon, huwag ka na gumawa ng masama. Puro na kabutihan ang gagawin mo. Dahil bagong nilalang ka na, wala nang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Bakit nakatawid ka sa kamatayan? Namatay ka na kasama ni Kristo. Nabuhay ka kasama ni Kristo. Yan, wala ka ng hatol. Ano sinasabi? Sa 1:5, versikulo 24, nakatawid na sa kamatayan at wala ng hatol ang nakay Kristo. Yan ang napakaganda, kapatid kaibigan. Tiyak ang kaligtasan. Wala ng hatol. Hindi na hatulan ng Diyos. Ang nga nananalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo, wala ng hatol. Juan 3:18. Pero pag hindi ka naniniwala, hindi ka nananalig, hindi ka tumanggap kay Kristo, buhay ka pa, may hatol ka na. Ayan. Ito kapatid kaibigan, ito katotohanan. Walang halo nga kasinungalingan. Lahat tinuturo ng Diyos. Tinuturoan tayo para hindi tayo malikaw. Pinapaiwas tayo sa kanyang mga ipinagbabawal. Umiiwas tayo sa mga Diyos-Diyosan, mga larawan, mga imahen, iwasan natin. Kaya ang sabi ng Diyos, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Unang Juan, kapitulo 5, versikulo 21. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Kay alang ka na sa kapahamakan. Yan mga kapatid kaibigan. Kumpleto ang itinuro ng Diyos. Panambahan sa langit, tinuturoan tayo kung anong araw. Alam natin nga Sabat ang sambaron. Ikapitong araw. Hindi yan linggo. Baka makapunta tayo doon, magtaka nga bakit Sabat ang simba, dito sa lupa linggo. At pinaalam ng Diyos yan para hindi na tayo magtanong kung makapunta tayo sa bagong langit. Sabat pala ang simba rito. Dito palang tinuturuan na tayo. Kaya alam natin nga may panambahan doon sa bagong langit, bagong lupa. Sabat ang sambaron. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos, Diyos sa pangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay nito na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming Panginoon tagapagligtas. Amen.